Paano kung gusto mong maging trying hard, pero parang hindi nagwo-work? Worth it pa ba lahat? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. This is another Ask Laika episode. Kaya nandito na naman si Madam Z Hello. para maging tagabasa ng ating letter sender. So, ayan, let's do it. Game. Letter from Zaid. Hi, I am a new follower but I have seen your videos. Just wanted to ask if I'm just trying hard to excel in life. Any general advice? For context, I am working po in a BPO company and I am a co-owner of a small coffee shop. Since bago pa lang yung coffee shop, ang daming struggles and challenges personally and financially. I am struggling to see if this will all be worth it in the long run. Anything else I can do to change my perception? Thank you and more power. Well, very short naman yung question niya, no? Pero hindi ko kasi sure kung ano yung perception na sinasabi niya. Siguro yung discouragement na lang na hindi pa nagpe-pick up yung business. Oh, okay. So, well, for context din, I used to work in the BPO industry din. And siguro makaka-relate ako kahit papaano sa struggle nung gaano kahirap na mag-maintain ng work sa BPO. Tapos meron ka pang sinisimulang business on the side. Yes. Medyo mabigat yung task na yon, lalo na if shifting yung schedule mo sa BPO. Kasi okay lang kung kunyari fix yung schedule mo, fix kang mid-shift or fix kang night shift. Pero kung papalit-palit, mahirap yun, tas may business ka. I think ang first na struggle talaga dyan would be finding yung balance between the work you put in sa actual work mo and then the extra work you have to put in to make the business succeed. And the thing is, with any business, but particularly with business na F&B, food and beverages, cafes, restaurants, anything like that, hindi siya madali kasi matagal usually ang sinaspend para ma-recoup mo yung pera mo dun. Like, I know, and siguro sobering to, no? Pero para sa mga nakikinig dyan, if you're not yet starting pero nag-iisip-isip kayo, I know medyo parang nakaka-inggit minsan yung nanonood ka sa TikTok or yung mga nagsisimula ng cafe. Yes, naka-video or naka-carousel yung format. Nagsimula ako ng ganito, yung may background music na I don't care how long it takes. Di ba? Trend yun eh. Yeah, but nakita natin, marami naman nag-succeed na cafes, na mga milk tea shop, ganyan. Pero sa akin, knowing what happens sa back end or sa likod, sa behind the scenes ng F&B na business, medyo risky talaga siya. Like, it's not one of those businesses na sasabihin natin na parang i-invest mo yung pera mo tapos minimal na maintenance. Hindi. Nakasubsob ka talaga sa trabaho doon. Tsaka, yun nga, matagal makabawi. Kasi bibili ka ng equipment, bibili ka ng gamit, magbabayad ka ng renta, magbabayad ka ng tao. Yes. Magpaparenovate ka ng location. Tapos, yung product mo perishable. Ibig sabihin, kailangan mo Kailangan mo siya mabenta kaagad. Yes, kailangan mo mag-project ng gaano karami ba yung bibilin kong beans, for example, na mauubos at onti ang masasayang, medyo mababa ang wastage natin. Pero hindi rin siya bitin kasi pag meron namang nag-order, laging wala, di ba? Alam niyo yung mga matatanda, di ba? Pag wala lang yung order, magsara na kayo. So, ayaw din natin ma-disappoint yung mga tao. So, siguro ang sasabihin ko muna first off would be, like, we acknowledge how difficult the task is for you right now. Like, it's so hard to balance those two worlds. And you pick a business din na hindi as easy as others. Yes. Like, kasi kunyari sa akin kasi hindi naman perishable yung planner, di ba? Pwede pa rin kayong bumili. By the way, hindi perishable yung books. Warehousing lang. Yeah. Di ba? Tapos kunyari, kung low ngayong buwan na to kasi walang mag-e-exam, okay lang, bawi next time. Pero yung business na yan, medyo high risk, high energy yung kailangan. So siguro, number one, be kind to yourself muna. Like, I get it na parang dito sa trying hard. I encourage all of you to try hard at things that you do. Pero iba kasi yung doing your best per se, as in best ever, all the time. Hindi naman yun ang hinihingi namin sa inyo or hindi yun ang hinihingi ko sa inyo. Kadalasan hindi rin yun naman ang kailangan. Ang kailangan lang natin yung best we could do at this particular season in our lives. And then see kung alin dun sa best na yun yung mag-fit.
Kasi hindi rin natin alam mahirap magsabi na parang, "Oh, hindi, give up mo na yan." Kasi hindi natin alam kung gaano laki yung perang nailabas. Yes, small coffee shop naman. Pero again, iba-iba naman tayo ng, Yeah. anong tawag doon? Yung perception sa laki Ano ng, ng small. oo, ano ba yung small? Pero Yeah. I'm sure na, yun nga, nagsastruggle ka financially and personally. Mm. May bigat pa rin yung sa coffee shop. Pero yung good thing siguro na masasabi ko sa'yo ay, buti At least you ikaw. tried. Yes. Kasi hindi na siya magiging, what if nagtayo ako ng coffee shop? Yes. Tas, ang dami mo ng what if sa life. So yan, na-ekis mo na kaagad. Totoo yun. Totoo yun. Kasi yung iba, kaya rin hindi sila makapangarap ng bago. Kasi lagi silang may iniisip pa na baka ito yung mas maganda. Or kaya hindi sila masyadong makapag-enjoy pa doon sa work nila. Tulad siya, kunyari sa BPO, hindi ka pa makapag-commit doon. Kasi meron pang sa back ng mind mo na, what if mag-business ako tapos mag-succeed yun? Yun na yung mas gugustuhin kong gawin kaysa dito. So this may be God or fate telling you na may shift ng focus dito. Now, on the more practical sense then, let me just say before I forget, if you're talking about sinking money into this business, kasi parang I think ganun yung worry niya, no? May financial strain na. Ang advice ko dyan, at in-advise ko rin to sa friend ko noon na may business na ganyan yung sitwasyon, na medyo hindi nagdo-do well, mag-cap ka. So, kunyari, I'll spend another 100K of my savings dito sa business na ito. Pero after that 100K, out na ako. Parang yun na yung pinakamatinding loss na kaya ko pang ibigay. Yes. So maybe look at your books, look at your finances, tapos figure out a number na willing ka to let go of just in case it doesn't work. Tapos i-calculate mo na lahat nung papasok, tapos yun na yung pinaka-ceiling mo. Tapos after that, maybe consider stepping out of yung business na yun, or i-close na siya. Now, kung magpipick up siya before maubos yung pinaka, runtime mo, runway mo, edi maganda. Pero kung maubos siya, at least, hindi ka naman baon sa utang, hindi ka sobrang naubusan. Kasi yan ang trick Oh, ang ganda nung sinabi mo. Tsaka, isa sa mga favorite stories ko na narinig sa'yo, yung before ka mag full-time sa content creation. Kasi yung sa business side, yung money and all, I think may similar story ka dyan na mayroon kang timeline na gusto kong gawin, gusto kong mag-create ng content for 1 year. And syempre yung parents mo that time, sobrang concerned sa'yo na, anong gagawin mo? Kasi guys, nung tayo na nag-start si Laika, hindi siya practical choice. Wala pang monetization sa YouTube nun. At saka kahit na meron ng monetization, I think nasa $3 a month yata ako. Max. Yes, and yung other streams of income na pwede, hindi pa siya ganun ka-applicable sa educational content creators. Wala. So, yun yung kumbaga sa'yo, 1 year. Sa kanya rin, kung pwede rin yun sa money, kasi hindi, mahirap siyang gawin na, sige, 1 year. Kaso, million na pala yung kailangan mo iputin pa. Oo, yun nga yung sasabihin ko kasi meron akong friend na ganyan nga, F&B yung business niya. And the reason why tumagal yung business is not because the business was doing well, but because meron siyang monthly income na lagi niyang nire-invest dun sa business. So basically, siya lang yung nagpapasurvive ng business na yun. And that business ran for years. Like, kung kakalculate, hindi ko na tinatanong sa kanya magkano na-lose mong pera dito kasi malulungkot lang kami lahat. Pero ang nangyayari is, na-justify niya na bukas pa rin yung business kasi nga sasahod pa rin siya. And nakakalungkot yun, kaya sinasabi ko, look for a monetary amount. Kasi pag hindi mo siya kinukwenta, tapos inisip mo, nakasurvive naman itong month na to sige, next month uli. Ganun ang mangyayari. Hahaba yung business, tatagal yung business, hindi dahil sa kliyente, pero dahil lagi kang nag-i-invest, lagi kang nagiging lifeline ng business na yun. Totoo. Tapos, lang yan, tuloy-tuloy lang din yung challenges. Pero again, depende yan kung ano bang goal ng business sa'yo. Yeah, totoo. Like, passion project ba siya or nakikita mo ba siya sa long term na eto na yung bubuhay sa akin. Magpo-full-time akong barista sa coffee shop ko soon. So, ibang usapan naman yun. Pero yung pagiging, yun nga, yung juggle mo kasi yung pagiging BPO employee tsaka business owner. Siguro kung bibigyan mo yung sarili mo ng timeline or ng cap ceiling sa gagastusin, siguro ibigay mo rin yung best mo. Doon sa time na yun, hindi yung sige, 3 buwan na lang yung natitira sa akin or may natitira na lang akong
100,000 tapos i-give up mo na siya. Hindi, yung bago mag-zero, kailangan na bigay mo Oo. lahat para kapag Full kinlose mo yung send ka rin. chapter, Oo. hindi siya para sa akin. Walang Hindi nag-work. regrets. Totoo yun. I agree with that. Ang Mm. magandang insight yun. Kasi ang nangyayari minsan din, kapag ganun, yung parang stuck ka dun sa mindset na yun yung parang, okay, I'm in this na meron na akong malaking perang na ilabas, nalulugi siya. Tapos dahil doon nagiging mas ganun ka or mas conservative ka, nagiging mas mas stressed out ka. When in fact, I would suggest doing things new every time. Like dito ito yung panahon para gumimik. Like mag-eksperimento, alam niyo, mag-flyer kayo sa area, magtanong kayo, maging mas active kayo on social media. Yes. Like do some things na hindi niyo pa nagagawa for the cafe. Ang tawag doon in English is a Hail Mary. Yung parang throw a Hail Mary, yung ibato mo na lahat ng kaya mong ibato to see if it works. And then if it works, then good. If not, then you at least know kung ano yung hindi nagwo-work. Kasi I think coming back to what you said about the 1 year parang palugit na binigay sa akin ng parents ko, na hiningi ko rin sa kanila, na parang, okay, sabi ko kasi sa kanila, 1 year lang po. Pag hindi nag-work out, kayo na magsasabi sa akin kung anong gusto nyong gawin ko. Kung babalik ako sa law school, o magtatrabaho ako sa gobyerno, anong gusto nyong gawin, I'm all for that. Pero that year, cut lang kita doon. Nung time na yon, nag-save up muna siya. Oo, yeah, nag-save up Hindi ako lang ng siya yung, mag-break ako ng 1 year, mag-create ako ng content. Meron siya mga preparation na ginawa doon. Oo, kasi before that was in 2017. I started creating content 2014, 2015. So, ibig sabihin, 2 to 3 years na akong nag-iipon. So, every time may live review event, nagsusubi ako kung merong mga natira doon, yung mga book sales, speaking engagements, parang, tsaka rumaraket pa rin ako noon, ha? Nagki-clay art. Nagki-clay art ako, nagtuturo pa rin ako ng units sa college. Like, talagang sobrang tipid ko noong time na yon kasi iniisip ko, kailangan ko ng at least 6-digit na figure para makasurvive ako ng ilang buwan, sabihin na natin, until the next review season, na parang kahit pa paano makakaipon ako. Kasi pag nagtuturo ako nun sa mga government offices, at least, di ba, they pay me. So, yun, na itatabi ko yung pera na yun. Yun, just be smart about that din. Pero, ang kaya ko sinabi yun, Z, kasi nung year din na yun, 2017, ay palong-palo ang trabaho. Alam mo na yan. Yes. Kasi, kilala niya na ako nung time na yun. Grabe. Parang I think doon ka nag-start na yung makuha ka ng YouTube Next Up. Oo, yun. Tas lahat talaga pinasok ko rin noon eh. Parang 3 to 4 videos usually a week. Sa YouTube, wala pang TikTok, 2017 to. Tapos lahat din ng speaking engagements ninyo, di ba? Yes ako ng yes. Talagang kinareer ko rin naman yung year na yun. Parang nga, sabi ko nga, if hindi nag-workout, yun yung sinasabi mo na at least wala kang regrets. Ano lang to minsan yung parang struggle din na yung anxieties natin, worries natin. And again, may basis naman yung worries na yun. Hindi naman siya kinuha lang sa kung saan. Minsan nara-rob tayo of the joy of being in the moment din and trying new things, pursuing new things. Kasi wala naman ding sayang at the end of the day. Siguro yun na lang yung encouragement na iiwan ko sa'yo. Na parang, even if this particular business doesn't work out. Kasi hindi ko alam, again, kung hanggang saan pa yung kayang ibigay. Pero even if you have to close up your shop or start anew, at least a lot of the things that you learn dun sa buong process, permits, diba, hiring people, training, all of that, those are still bankable, monetizable skills in the future. Wala namang masasayang. Kasi hindi naman lahat ng una nating subok gumagana agad or nag-work out agad. So, for example, sa akin, nung nag-clay business ako, diba, di naman ako nag-clay na ngayon, pero a lot of those things na I learned doon nagagamit ko dito. For example, batching. Yes. Like you would think, di ba, parang anong connection ng sculpting ng clay sa paggawa ng video. But yung technique ng batching ng work, doon ko siya nakuha. Kasi, di ba, imbis na gagawa ka ng paisa-isang hikaw, depende sa order. Syempre, i-bake mo siya, di ba, sa oven. Para sulit yung oven na isang batch. Gagawa na ako ng maraming Hello Kitty, maraming Baymax, maraming Plants vs. Zombies.
Tapos sabay-sabay ko na silang ibe-bake. Oo, tsaka natutunan mo rin do'n yung shipping. Totoo rin. Oo. Yung kumbaga dirty work, tama ba yung Oo, term dirty ko? work. Yung talagang on the ground ka na gapang. Punta siya sa LBC. FedEx para lang magpa-ship internationally. So, yun yung mga skills. So, yung sa tanong niya na magiging worth it ba yung ginagawa niya ngayon? Ang ganda nung sinabi mo na meron kang skills, knowledge na mapupulot sa experience mo na yan. So, if hindi man yan mag-workout, okay lang. Yun lang masakit kasi may mawawala sa bulsa or may parang sayang yung oras ko, ganito, ganyan. Pero siguro ang mabibigay lang namin na peak sa magiging future mo, magagamit mo rin yan. Kasi ako rin, marami akong skills na galing sa mga hindi nag-workout na projects. Kasi nga, nag-online selling ako. Hindi pa yung live selling, online Ukay selling Queen talaga yan. sa Ay, hindi pala. Hindi Ukay Queen. Tiangge Queen. Reseller ng Taytay Tiangge clothes. So, may mga natutunan din ako dun na skills. Yeah. What else? Basta ang dami ko rin pinasok before. Tapos ngayon, nagbe-make sense sa ginagawa nating dalawa na, nagagamit. Alam mo, ginagawa ko dati, eto, ganyan. Pero hindi ko nga sure kung bakit ako naging PA ako ng artista. So, may mga skills ako doon na hindi siya nag-workout. May mga pinlano ako dati na, gusto kong maging celebrity stylist or sa production, na-enjoy ko yung behind the scenes, na ngayon sa Team Laika nagagamit ko. Oo, yun. Totoo, nahihinog din may fullness of time na tinatawag. Merong sakto na parang mixture nung lahat ng maliliit na bagay, past experiences, skills, and higit sa lahat talaga yung yung grit na nabibuild. Yes. Yung parang alam mo lang na okay, may sinubukan, may something in my life that I really wanted. You know what I always tell you, di ba, sa end ng conversation, dream big, work hard, start now. You went through that entire process Tapos, if in case it fails and people tell you na, ayan, kasi trying hard siya na mag-business, and then you can tell them yung last bit, which is, and don't let anyone who calls you to try hard keep you from actually trying hard. Kasi you're one of the brave people who actually verbalized their dreams and put their money where their mouth is, tried to achieve something. And yung iba, sa totoo lang, marami dyan who would still be sitting in a cubicle, and again, no shade to them kung hindi pa sila ready Pero meron kasing mga iba na sasabihin nila, kung ako yung gumawa nun, mas magaling sana ako. Kung ako yung ganyan, sigurado successful ako. Kung ako lang yung may ganong opportunity, sigurado mag-workout. But in fact, hindi yun laging totoo. Hindi accurate yung prediction na yun. Pero ikaw, sinubukan mo siya. So yun pa lang, winner ka na dun. Kasi at least masasabi mo na hindi ka takot. At kung, again, makasurvive ka naman dito, sigurado naman yun. Mas matibay ka na. Tsaka pwede mo sabihin talaga na, yun, I swear I lived, diba? Sabi nga nung kanta. Nasa Power Songs playlist ko pala yun, by the way, if you want to listen to that. Love ko yun. Yun lang. Ang ganda. So, sa'yo na nagde-dream, tas ginagawa mo yung dreams mo ngayon, tuloy ka lang hanggat kaya mo pa. Yeah. Pero pag di mo na kaya, pwedeng mag-stop. Oo. And then, pwedeng mag-try again next time. Tsaka, siguro I'll leave this with you kasi tapusin natin yung episode. Pero, like I always tell you, diba, failing doesn't make you a failure and winning doesn't make you a winner. So, ito, if it doesn't work out and you feel like, nag-fail yung coffee shop yung nag-fail. Pero hindi ikaw. Hindi ikaw, kasi hindi naman ito yung magpapabagsak sa'yo, hindi yung magpapatumba sa'yo. So, this just means that you get to try better next time. Kasi baon mo na lahat na natutuhan mo from this experience. Yes. Okay? So, I guess that's it muna for now. Again, if you want to get the planner, na pinakita rin naman ni Madam Z at nakikita nyo naman sa social media, you can message me sa Facebook page ko sa Ate Laika Maravilla. And, or, meron tayong Shopee, TikTok shop. If you want to grab your own copy of the planner. At follow the podcast if you haven't yet. Thank you for keeping us on the top podcasts here in the Philippines. Kahit pa paano, no? Nagugulat din ako, hindi pa tayo masyadong sumasadsad, ang galing naman. And it's all because of you and sa pag-share niyo sa mga friends ninyo pag gusto niyo makipagsakitan sa kanila. So maraming salamat sa inyong lahat. If you want to seek advice din, meron tayong link dito sa description ng podcast episode na ito.
tap on that, answer the form para maipila natin sa mga susunod pa nating episodes. Sa lahat na nagpapadala ng mga papayo nila, maraming salamat sa inyo. We'll go through them. Si Madam Z ang selection ng panel. So, yan. Madami kasi guys. So, pila natin. Yes, Pero isa-isayin go natin lang. yan. Send nyo lang. bit.ly/AskLikeAPod. So, yan. Yan muna for now. As we always say, sa podcast na ito, dream big, work hard, start now, and don't let those who call you a tryhard keep you from actually trying hard. We'll talk to you next time. Bye! Bye!